Eto nga po mga kababayan, eto nga po yung masaklap ano, na kapag po yung pati yung mga anak mo at misis mo nadadamay na, nasasama na doon sa di umanong kalokohan na nagawa mo. Yun ang masakit po mga kababayan. Eto pati po yung anak ni Harry Roque mga boss, umaapila na po sa Supreme Court. Naku, para masalba ang kanyang tatay mukhang hindi po papayagan ito. Pero pakinggan po natin yung balita mga kababayan ha. Sa dating presidential spokesperson ng Quadcom ng Ayan. Game, ready? In 3, 2, 1, action na! Humingi ng proteksyon para kay Attorney Harry Roque ang kanyang anak sa Korte Suprema. Kaugnay yan ng mga hakbang laban sa dating presidential spokesperson ng Quadcom ng Kamara. Yan. Apektado na din po mga kababayan, pati po anak. Mrs. Anak ni Attorney Harry Roque. Naman kasi. Dapat si Attorney Harry Roque, sabi nga po ni Attorney Claire, magpakalalaki. Lumabas na, humarap na. Kesa naman ganito. Tingnan nyo ho mga kababayan. Di ba humihingi na po ng paliwanag kay Ginang Myla Roque ang Quadcom committee, mga bossing. Humihingi po ng paliwanag dahil hindi huma-attend doon sa hearing. Siguro po, dahil yung mister niya hindi na din uma-attend. So, parehas na din po ang kalalagyan nito. Parehas na din po ang magiging sitwasyon nito, mga bossing. Ano po? Si Harry Roque ngayon, pinaghahanap na po ng mga PNP. Dahil po may warrant of arrest po na galing sa Kongreso. Ayaw pa ding lumantad. Si Madam Myla Roque naman po, pinagso-show cause order. Tingnan nyo, umabot pa po sa punto na ganyan, ano? Pati po anak, stress na din po. Siyempre, tatay nila yan, mga kababayan. Hanggat maaari po, maisalba, kung maisasalba yung kanilang padre de pamilya, mga bossing. Wag na kayong magkomento ng may anak tsaka may asawa. Sasabihin nyo na naman na sasabihin nyo na naman Becky itong si Harry Roque. Sabi ni John Millerson, pink lawan at bangag lang ang nakasuporta sa iyo, Brad. Huwag kang mayabang. Wala naman akong pakialam. Ayoko ding sumuporta sa akin yung DDS. Okay na yun. Ayoko ng mga tanga. Ayoko ng mga bobong supporter. Pink lawan, 15 million. Ilang million din ang government supporters. Ilang million ang sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung DDS. Bob na, tatanga-tanga pa. Tapos sasabihin ko, suportahan nyo ako. Ayoko nang ganun. Naniniwala kayo sa fake news Doon na lang kayo. Doon na lang kayo. Kayo na lang yung magpaniwalaan doon. Wag nyo na kami idamay. Okay? At nakatutok si Dano Tingkungko. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang anak ni Attorney Harry Roque na si Bianca Jacinta para sa writ of amparo o agarang proteksyon para sa ama. Kaugnay ito ng pagpapaaresto ng House Quadcom kay Attorney Roque matapos siyang isight for contempt dahil sa hindi pagsumite ng kanyang tax records at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Yun din po mga kababayan, pinagyabang po ni Roque yan, no? Pinagyabang pa niya, no? Sige po, lahat po kukumpletuhin ko yan, isasubmit ko po sa inyo. Ang ending, alaws ho, mga bossing. Alaws ho. Di ba siguro po, pag uwi niya, naku, sasabit yata ako doon. Pag isinumite ko sa kanila yun, makikita lahat-lahat. Biglang atraso, mga kababayan. Ngayon, to the rescue naman po, yung anak. Yung writ of amparo, mga bossing, kumbaga sabi, wag na po, pigilan po ang Quadcom na pa-attend si Harry Roque doon sa Quad Committee na yon. At alin pa po, yung wag nang isumite ni Harry Roque yung mga dokumentong hinahanap sa kanya. At ipatigil na ang warrant of arrest kay Harry Roque. Hindi din po natin masisisi yung anak, mga kababayan. No, ganyan po talaga ang mararamdaman ng isang anak. No, na ang kanyang tatay naiipit po sa pogo at pogi. Sorry.
Sorry po. Hit ng anak ni Roque, nagkaroon ng grave abuse of discretion sa panig ng Quadcom sa pagpapaaresto sa ama. Inabuso rin umano ng Quadcom ang legislative powers nito, gayon din ang investigating powers na dapat ay nasa executive branch at adjudicative powers na kapangyarihan anya ng hudikatura. Bahagi ng hinihingi nitong writ of amparo. Ayan. Ang anak ni Roque na hiniling ng anak ni Roque na ipagbawal yung pag-aresto kay Roque, yung padaluhin sa mga hearing si Roque, pagsumitihin ng dokumento si Roque. Baka may tinatago ang tatay mo kaya ayaw mo din yan. Nako ha. Ang pagbabawal sa Quadcom na ipatupad ang warrant of arrest laban sa dating presidential spokesperson. Pagbabawal na padaluhin siya sa anumang pagdinig at pagbabawal na magsumiti siya ng mga dagdag dokumento. Mga talagang hindi pwede yan. Huwag niyong husgahan ng tatay ko, huwag niyong litisin ng tatay ko. Wala tayong magagawa, anak po yan. Ganyan po talaga magiging damdamin yan. Sabi ni Ma'am Lorelai DSNR, kapag gumawa ka ng kasamaan, dapat makasuhan at makulong. Roque at pamilya, kasabwat din. Ako po. Baka umabot sa punto na pati po yung misis maging wanted na din, mga kababayan. Dahil ayaw kasi talaga namang lumantad nito si Roque. Kung lumalantad na yan, sabi nga si Roque daw po, walang yagbol sa harapin. Pero daw mahilig daw po sa balls ng basketballs. Okay? Mahilig daw po sa balls ng iba. Basketball. Agawan naman po yun sa basketball di ba? Sabi ni Odile naging member siya ng lower house. Dapat alam niya ang kalakaran. Kung wala siyang tinatago, dapat humarap siya. Siya naman, di ba siya din, isa siya doon sa nag-imbestiga kay Senadora Leila de Lima, mga kababayan. Ngayon, bakit pag siya na, hindi pwede. Ang dami ng bawal. Ang dami na bawal, di ba? Ibigay umano ng ama lahat ng kailangan ng kamera. Huwebes na maglabas ng show cause order ang Quadcom laban sa asawa ni Roque na si Myla na pinadadalo rin sa pagdinig ng Quadcom. Dahil yan sa papel umano ni Myla sa pagpirma sa isang lease agreement sa ilang mga Chinese national kaugnay sa illegal na pogo sa Bamban, Tarlac. Yun po. Hindi po pwedeng sabihin ni Atty. Harry Roque, mga kababayan, na sinisira ng Quadcom yung kanyang pamilya. Kailangan po talaga ipatawag at magpaliwanag ng kanyang misis dahil siya yung pumirma doon sa list of agreement po, mga boss Siya yung tuminta siya yung dumagda, siya yung tumanggap. Sino po yung tinanggap? Isang Chinese national na IT expert ng Pogo, mga kababayan. Tapos makita mo na doon sa bahay ng PH2 na ang incorporators po sila po, mga kababayan. Paano hindi malilink si Atty. Harry Roque dyan? Take note po, mga bossing Sabi po ng Quadcom, hindi namin inililink sa Pogo ang may bahay ni Atty. Harry Roque, kundi si Atty. Harry Roque lang po, mga kababayan. Pero pinagmumukha ni Atty. Harry Roque na dinadamay nyo ang aking pamilya. Kung sana ikaw ang pumirma dyan sa list of agreement na yan, di ikaw lang, hindi patatawag yung misis mo. Di ba? Pati yung mga anak mo, dinamay mo doon sa mga pangalan. Baka in future time, maipatawag din yan. Sa isang pahayag, inakusahan ni Myla Roque si Quadcom Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na abusado nang akusahan siyang incorporator ng Lucky South 99 kahit wala umanong dokumentong nag-uugnay sa kanya rito. Hindi raw tinanggap ng Quadcom ang kanyang dahilang paglipad sa Singapore para magpagamot kahit nagsumiti na siya ng mga medical certificate at hospital record. Itinanggihan ni Barbers. Sabay sabing siya ang nagpapaalala sa mga miyembro ng Quadcom na kalmahan ang mga komento sa pagdinig. Si Harry Roque Tsaka mga boss, ang pinasa lang po nung ESME ni Harry Roque yung lab, yung mga resulta sa laboratory. Hindi po pinasa mismo yung kung ano talaga yung kanyang lagay. Baka hindi muna umuwi si Mrs. Roque, Baka magstay muna sa Singapore yan. Baka dyan muna magstay hanggat mainit pa, mga kababayan. Nako. Ano ang iniuugnay lang niya sa Lucky South 99 at hindi si Myla?
Lumutang lang anya ang pangalan ni Myla dahil kapirmahan niya sa isang lease agreement ang isang Chinese IT expert na wanted ngayon matapos ma-raid ang Pogo. Yun yung sinasabi ko, mga bossing. Yan yung sa yan yung sa bahay sa Benguet po. Nandoon, doon nagtatago po. Hindi naman pwedeng sabihin na umupa lang. Hindi naman pwedeng sabihin na hindi talaga link sa kanila. Biruin mo, nalilink si Atty. Roque do sa Pogo, tapos link din yun sa Pogo. Di ba, Sir Jorge? Yang si Arroyo, talaga numero 1 hunyango ng politiko. Hindi pwedeng pagkatiwalaan. Sa Porac, hindi rin naman malinaw sa mga isinumiting medical records ni Myla kung anong sakit ang kanyang iniinda. Kung wala raw silang tinatagong mag-asawa, dapat daw dumalo sila sa pagdinig at maging bukas sa mga tanong ng mga kongresista. Yun po, napakasimple. Tapos, mga kababayan, kung wala naman talaga itinatago si Madam Myla at si Atty. Harry Roque, labas, magpaliwanag, no? Mag-explain. Hindi yung ganyan. Nagaya na yata kay Kibuloy na ang solusyon ay magtaguho. Talagang magagaya ho yan, mga kababayan. Pagka hindi siya lumutang dyan, mga bossing. Ang masaklapan nito, damay pati yung ESME. Damay sa pagtataguho. Kasi kapag yung mga ganyan talaga, alaw yagbols kapag ganyan, mga boss